Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So may nag-forward sa akin ng video. Ito ay si Maestro Ozzy. Maestro Ozzy, mga kababayan, no. May sinabi siya dito eh. Oy, Maestro Ozzy, isa sa mga ano mo to ha. Isa sa mga taga-subaybay mo. Finorward sa akin yung sinabi mo dito. Ano ba yung sinabi mo dito? So ano po ba yung kilabot sa katawan ng mainit pero masarap sa pakiramdam? Ayan yung spiritual na kapangyarihan mo mismo na naiipon dahil nagpopoder-poponda ka. Ayun yan. Dahil galing sa medalyon, galing sa panampalataya at pagsisikap mo sa pag-spiritual. Yun ang hindi ko na-gets, no? Pagka nakaramdam ng kilabot daw na mainit, ano yun? Common sense. Isa sa mga So ano isa sa mga linyahan ng fraud pagdating sa spiritual, na lahat na lang ng bagay sa kanila ay spiritual na. 'Di ba? O hindi na sila open sa mga ah, sa mga bagay na scientific. 'Di ba? Minsan ako pa yung sasabihan ng mga yan na ako pa yung gago. Putya, ilang ilang taon ang buhay ang tao sa mundo. Just imagine, from the time pa ng mga caveman hanggang ngayon, nag-i-exist na ang science, tanga. Yung mga hindi ko sinasabing hindi totoo yung ginagawa nyo, pero hanggang ngayon wala pang solid proof dyan sa ginagawa nyo, min eh. Wala pang dinideklara na yung ginagawa nyo ay tanggap na. 'Di ba? Pwede pa rin pasukin ng mundo ng skeptics yung ginagawa nyo. Yes, may freedom kayong magaganyan-ganyan, pero tandaan nyo, huwag nyo i-underestimate ang science. Dahil yung ginagawa nyo, need muna ng approval ng science yan bago maging katanggap-tanggap. Kasi sayaw at sa gusto mo, magde-demand yan ng magde-demand yan ng scientific explanation eh. Just imagine yung multo, di ba? Ano ba ibig ko sabihin? Ang science kasi, hindi mo pwedeng alisin yan. Maybe, hindi nyo pwedeng sabihin na paghaluin ng science tsaka yung power nyo, hindi pa lang kayang i-explain ng science ngayon yung ginagawa nyo. Pero I do believe may science behind just sa ginagawa nyo. Whether yan ay power o yung pagpapakita nga ng multo, kahit papaano, paliit na ng paliit yung gaps ng science between dun sa pagpapakita ng multo eh. Kahit papaano nagkakaroon na ng scientific explanation ang pagpapakita ng multo. 'Di ba? For example, kaya na silang i-measure ng ngayon. In theory, kaya na silang i-measure ng mga EMF meter ngayon. Nung araw ba, naiisip ba yan ng tao? Kasi unti-unti na natin nadidiscover na may correlation ang paranormal sa sa science eh. 'Di ba? Nakakatawa nga lang katulad nung isang bugok na nagpo-post. Yung kasi nag-react ako dun sa isang video ng KMJS, yung may nanligaw na engkanto. May sinasabi doon na pwedeng paredolya. 'Di ba? Then yung nag-analyze ng video, just imagine, yung nag-analyze ng video, isang multimedia analyst. 'Di ba? So ibig sabihin hindi tanga. Tsaka nag-aral 'yon tungkol sa ganyan based on his experience tsaka educational background. Profession niya yun. Pero masasabihin ng isang bobo na na wala namang pinag-aralan na nakagaguhan daw 'yon. Yun daw ay totoong elemento. 'Di ba?
Ano ang qualifications mong gago ka para kontrahin yung opinion ng isang taong nag-aral? Hindi ko sinasabing hindi ko sinasabi na wala ka ng karapatan na pero bigyan mo kami ng solid basis, hindi yung porkit sinabi mo ikaw ang background mong putang ina mo ka dati kang naniniwala kay 88 tapos nung napansin mo na fake si 88 humiwalay ka tapos ngayon sasabihan mong gago yung yung expert na nag-analyze dun sa video nung video or picture nung may nakuhanan na pareidolia sa background. Ang pareidolia science Di ba? Tapos sasabihin mo, anong basehan mo na totoong elemento talaga yon? Anong basehan mo na totoong elemento? Unang-una, ang labo nung kuha ng picture. Tama ha? Ipapakita ko sa inyo yung yung hindi si Maestro Ozzy yung nagsabi nun Kasi nabasa ko yung post Minumura ako kasi doon sa opinion ko, parang ang dating hindi ko pa alam daw yung sinasabi ko. Bugok din Ito na Dali hanapin ko lang yung yung video. How sure are you na na ito ay totoong elemento? Mumurahin mo pa akong animal ka na hindi ko alam yung sinasabi ko? Ang pinagbabasihan ko yung sinabi ng expert dito. 'Di ba? Ito yun daw totoo daw ito. Sa mo na ng deklarasyon na totoo yan? Saan mo hinugot yan? Ano yung basis mo? Qualified ka ba? May pinag-aralan ka ba? Hindi, tayo dito derechahan tayo dito mga men. Diba? Saan mo nahugot yung yung explanation mo na ito ay isang elemento? Diba? Unang-una, hindi nga ma-define na mukha yan Diba? Biro mo i-challenge mo yung yung opinion ng ng multimedia expert. Saan na ba dito yung yung sinabi nung tao? Sa tingin ko hindi naman siya edited, manipulated. Multimedia si Jackyo, kilala mo si Jackyo? Kataon lang na hindi lalapit ng GMA diyan kung walang kwenta ang opinion niyan, tanga. May image na na-produce, kumbaga out of the imaginary mind ng mga Totoo yun, yung sinasabi niya. Totoo yun, yun ang tinatawag na pareidolia. Ang mga nag-coin nung term na yun, mga expert, mga nag-aral. 'Di ba? Yung pinipilit nyo na yan ay engkanto or anong mo? Anong basis mo? Wala ka na naman doon, hindi mo rin naman na-scan yung lugar. At minsan naniwala ka rin kay Linyo. Tanga. Tapos okay lang sana kung si Ma'am Ana de la Cruz. May credibility na si Ma'am Ana de la Cruz kahit papaano Although na debatable, at least ito, hindi ko pa nahuli to na nauto. Ikaw, nahuli ko na nauto ka ni 88. Tapos biglang i-challenge mo yung yung opinion ng expert dito, mumurahin mo. Ang bihira ka. Hindi mo nga alam kung saan ka titira ngayon Anong qualifications mo? Okay lang sana kung mag-opinion ka, napakayabang na itong taon to. Sinasabi ko sa inyo. Okay lang sana kung mag-opinion ka na hindi para sa akin yan elemento yan. Pero yung mumurahin mo yung yung nag-analyze nito versus doon sa kahit nga si Sir Ed isang tanyag na hindi nagmumura yun doon sa may ibang field na
na expertise ng ibang tao eh. 'Di ba? Come on. Masyado namang ang tingin mo sa sarili mo. 'Di ba? Pag nagharapan kayo niyan, mas maraming qualifications ito nagsasalita kumpara sa iyo. Tandaan mo 'yan. Ikaw, let's say manggagamot ka. Saan mo nakuha yung mo? May panghahawakan ba kami? Lahat naman kasi pwede magpanggap na manggagamot din eh. Wala namang certifications diyan sa sa paranormal, 'di ba? May certification. Yes, maybe may totoo, 'di ba? Malay mo naman may totoong albularyo diyan, meron talagang totoong antingero diyan somewhere out there, Pero ang challenge kasi dito sa inyo, sa mga ganyan, hindi namin mabe-verify kung sino sa inyo yung totoo. Walang certification sa inyo eh. 'Di ba? Sa panahon ngayon, hindi tayo basta-basta pwede agad magtiwala. How sure are we? To make things clear hindi ko sinasabi na hindi qualified yung mga may power, yung may mga third eye. Pero pag may nakikita kang red flag, katulad ng taong nagsasalita na naniwala kay 88 dati, na pinagtatanggol si 88 before, tapos kukontrahin itong opinion ng multimedia expert, what does it say to you? Anong qualifications niya? Naulul ka dati. Tapos ngayon ikaw magsasabi na ito ay totoong elemento. Tanga ka pala eh. Bullshit. Diba? Okay lang sana kung matagal ka nang na-expose sa larangan nito. Parang putok ka lang sa buho eh. Na biglang lumitaw dyan na na lahat ng sinasabi mo walang basihan. Diba? Nung naniwala ka nga kay 88, hindi mo nga na-detect na fake si Linyo eh. Tapos biglang magsasabi ka dito na ito ay totoo. Come on. Diba? Sumablay ka na before. Tapos ngayon dadaldal ka ulit. Tapos lahat kami gago. Lahat, just imagine, kami pa daw yung siraulo na naniniwala na ito ay paredolya. So meaning to say, kapag naniwala ka dito, hindi ka siraulo. Gago. Meron kami sinasandala na science behind ng mga dinadaldal namin. 'Di ba? Although na inuulit ko, hindi ko sinasabing hindi naman totoo yung powers nyo, pero how sure are we? Paano kami makakasiguro sa sinasabi mo? Ano ang proof mo? Ano ang experience mo? Si Ma'am Ana de la Cruz na nandito, pwede ko sabihin na palagi kasi siyang pinapatawag eh. 'Di ba? Pero questionable pa rin lahat ng sinasabi niya. Pero ikaw, sumablay ka na kay 88, inuulit ko. Naniwala ka kay Linyo. 'Di ba? Lahat ng mga basher ni 88 kinontra mo. Tapos ikaw, biglang sasabihin mo, alam mo, tanga. Hindi ka nga makaharap sa akin ng debate. 'Di ba? Anyway, balik tayo dun sa mismong video. Ano yung sinabi dito? Balik tayo kay Maestro Ozzy. Hindi sa Maestro Ozzy yung sinasabi ko Ibang tao yan. Nabasa ko kasi yung post eh. 'Di ba? Ano po ba yung kilabot sa katawan ng may... So, ang tanong kay Maestro Ozzy ano dito... po ba yung kilabot sa katawan ng... Kasi maraming naniniwala sa ganito, eh. 'Di ba? Para sa akin, ang tunay na manggagamot, hindi ko dinidiscredit lahat ng manggagamot. Para sa akin, ang tunay na manggagamot, nagbibigay way pa rin sa opinion ng mga ekspertong nag-aral. Kasi you have to understand, mga kababayan ko, may mga sakit talaga na kailangan mong ipa-ospital. Pero ang mga fraud na manggagamot, tandaan nyo, kapag nakaramdam ka ng sakit, palagi dyan, kinukulam ka, or may napagtripan sa yung kapre, palaging ganyan ang diagnosis ng mga yan eh. 'Di ba? Bibihira ang feeling ko medyo legit pa yung mga ibang albularyo na nagsabi na, ay sakit to, magpatingin ka sa doktor. Bibihira yung gano'n eh, may gumaganon na bang albularyo ngayon? Wala. Sa pagkakaalam ko, meron pa ba albularyo? Tama yung mga yung mga pages ng albularyo. Yung
sila Nick Banayo, sila sino pa ba yon? Apo Estong, Divine Healer ba yon? Tapos may Cram pa eh. 'Di ba? Yung bang mga kumukonsulta silang sa kanilang may sakit, may time ba na pinapapunta nila ng doktor? Parang wala pa ako nakikita. Ay kay Nick Banayo naman, may nakita ako, pinost niya yung bata na may parang cancer yata sa mata. 'Di ba? Yun, pinanghingi pa ni Nick Banayo yun ng pera. 'Di ba? Hindi niya kayang gamutin kung binigyan ka ng power ng nasa taas ng manggaw. Hindi niya kayang gamutin. Pinanghingi niya ng pinanawagan niya yun. Si Nick Banayo. Basta panoorin niyo panoorin niyo yung vlog ko regarding kay Nick Banayo. Pinanawagan niya yun, men. Doon pa nga lang, kung may power ka magpagamot ng sakit, yung may divine intervention, ba't mananawagan ka na mag-donate ng doon? Doon sa batang may sakit. So, ibig sabihin, hindi mo kaya. 'Di ba? Yung si mga kababayan, ito kasi yung napapansin ko kasi, ang nagagamot nitong mga to, yung mga walang halos manifestations sa katawan, puro kadalasan psychological. Kadalasan bibihira yung nakita ko. Meron naman si Apo Estong yata yon, yung may parang cancer dito. Ewan ko kung ano ginawa niya. Sabi niya, kulam din daw yun. Di ba? Mga kababayan ko, hindi ko naman sinasabi na huwag kayo maniwala sa mga ganitong bagay. Pero yung mga paniniwala nyo, susuriin nyo. Di ba? At kung halimbawa, may faith naman to eh. Di ba? Kaya nga sila faith healer eh. Ang magpapagaling kasi sa'yo dyan, faith. Scientifically proven naman talaga, pag may faith ka, mataas ang chance mong gumaling. Kahit si Doc Willie ang sinasabi yan eh. 'Di ba? Pagka positive yung thinking mo at may faith ka, 'di ba? May chance ka naman talagang gumaling. Pero not all the time, may mga bagay kasi talaga na kailangan mo ng medical attention. Ngayon mga kababayan ko, kapag kayong yung manggagamot nyo, ako ito sasabihin ko, kung ang mga manggagamot nyo ay palagi na lang ang diagnosis ay puro kababalaghan. 'Di ba? Mag-isip kayo. Or halimbawa, kung culture na natin yan, sa bagay, culture naman na natin na maniwala dyan. Hindi mo na, kahit nanay at tatay ko nga biro mo, ang tatay ko medtech. Nasa medical field kami buong pamilya. Ang nanay ko pharmacist. Naniniwala pa rin sila dyan. Oo, mga kababayan ko. Tatay ko, numero 1 yan, naniniwala sa mga ganito. Kahit na medical professional sa mga magulang ko, kahit na yung mga kapatid ko, medical professionals din, 'di ba? Naniniwala din sa mga ganyan. Mga kababayan ko. Pero for me, meron nga ako kaibigan natin si Sir Isaiah Gratil, shout out. Nurse siya sa US. May paniniwala din siya tungkol sa mga ganitong bagay. However, sa akin, para makasiguro tayo, i-prioritize nyo muna ang magdoktor. Isabay nyo to, 'di ba? Kung sa tingin nyo makakatulong to, secondary na lang to. Isabay nyo na lang sana to, mga ganito. Yung mga manggagamot na ganyan. Pero i-prioritize nyo. Kasi mamaya, may sakit kayo na pababayaan nyo, 'di ba? Tapos ito ipa-prioritize nyo. Tapos di nyo napapansin, dito na lang kayo nagre-rely. Tapos malalaman nyo bandang huli, malala na kayo. 'Di ba? I-prioritize yung pagdodoktor. 'Di ba? Halimbawa, let's say ganito, let's say nagdudulot sa iyo ng sakit. Sige, sa di malamang dahil ay duwende. Binigyan ka ng duwende ng ulcer, halimbawa. 'Di ba? Yung pagkakaroon mo ng ulcer, curable yun through science. 'Di ba? So binigyan ka ng duwende ng ulcer, di uminom ka ng gamot, magpa-reseta ka sa at the same time, pumunta ka sa albularyo para na yung duwende na yon.
parang pakiusapan yung duwende or kontrahin yung duwende. 'Di ba? Gawin yung tandem yung ano. Hindi ko naman sinasabi na totally wag na kayo maniwala. Pero i-prioritize nyo pa rin yung science. Yun lang naman ang gusto kong dahil kasi sa mga kababayan ko, pag may sakit kayo, pag nagpa-doktor lang kayo, pwede kayong gumaling. Mataas ang chance nyo na gumaling pag nagpa-doktor lang kayo. Pero pag nag-albularyo lang kayo, ang baba ng survival rate nyo. Dahil inuulit ko, unang-una, there's no way of knowing kung legit ang albularyo nyo o hindi. Ang doktor may license. 'Di ba? Ang mga albularyo, kumakapit na lang sa credibility yan eh. Dahil siya yung sikat na albularyo. Pero kahit na sikat na siya dati noon, bakit hindi na ba siya pwede mameke? Kasi yung pagkakaroon kasi ng license sa pagkakaganyan, 'di ba? Yun yung proof na yung tao na yan ay na-certify na gawin yung ginagawa niya ngayon. Parang may mga sumuri sa kanya na maging kwalifikado siya para gawin yung mga procedures na ginagawa niya ngayon. Pero kung ganyan, dahil sinalin ng lolo niya at mahirap kasi yun men eh. Pero hindi ko sinasabing hindi totoo Ang sinasabi ko lang sa inyo, magsigurista tayo. 'Di ba? Nung sinalin ng lolo ko yung power ko na to. Ano yung panghahawakan natin na sa sinabi niya na yun? May mga gabay ako. Ano yung panghahawakan natin doon? Minsan ngayon, kilala ko nga na nang gagamot na ganyan eh. O gagamutin niya daw. Biglang babanat. Nasa sa Diyos pa rin yun kung gagaling siya o hindi. Putang ina, ano pa silbi ng ginagawa mo? 'Di ba? Dinideklara mo, 'di ba, yung kapangyarihan mo galing sa Diyos tapos gagamutin mo. Tapos yung paggaling nun, sasabihin mo nasa Diyos pa rin. Ano silbi mo? Ba't hindi lang direktang magdasal tayo sa Diyos na, Panginoon ko, pagalingin niyo ako? Mukhang mas powerful pa yata yun eh. Palusot na lang yun eh, nasa Diyos pa rin kung gagaling. Di ba, men? So, inutil yung mga paktum-paktum mo, yung mga Diyos din lang pala magdi-decide nun. Di ba? Bali yung logic, Hindi ko na na-play itong video na to. Sige na nga, dito na nga tayo mag-focus. Ano po ba yung kilabot sa katawan na mainit pero masarap sa pakiramdam? So, ito, may nagtanong sa akin, ano po yung kilabot sa katawan na mainit na masarap sa pakiramdam daw? So, para sa kanya, ito yung sagot ni Maestro Ozzy. Ayan yung spiritual na kapangyarihan mo mismo na naiipon dahil nagpopoder-popunta ka. Anong pinagbasihan mo nun? Anong pinagbasihan mo nun? Alam mo sa akin, no offense sa mga naniniwala dito kay Maestro Ozzy. For me, fraud to eh. Alam niyo kung bakit? Noong nag-debate kami dito, hindi ko siya dinali doon sa spiritual. Kasi wala akong alam sa spiritual eh. Malay ko lang ba na yung tungkol sa mga gabay-gabay, di ba? Hindi ko alam kung totoo yun o hindi. Dinali ko siya doon sa mga bagay na pwede nating i-test. Katulad ng mga pinagdadadaldal niya na tungkol sa EMF. Hindi niya alam ang meaning ng EMF. Pabago-bago siya. Doon sa mga credibility na pinagsasabing itataya niya ang pangalan kay Beams Ghost TV na totoo yung ginagawa daw ni Beams Ghost TV. Doon ko siya dinali, doon sa mga pwede nating i-double check. Kasi, halimbawa, tatanong ko, anong ibig sabihin ng EMF? Di ba? Halimbawa lang ang sinabi niya, electromagnetic fan. Di ba? Pwede mo kasing i-check sa Google yun eh. Totoo ba sinasabi nito na electromagnetic fan ang ibig sabihin ng EMF? 'Di ba? Yung tungkol kay Bimbi, itataya niya daw ang name niya kay Bimbi, na legit daw si Bimbi. O sabi ko, paano kung may maipakita ko sa'yo na namimeke yan ang video niya ng duwende? Hindi niya na rin masagot.
yun mga kababayan ko, red flag na yun eh. Doon sa mga bagay na pwede natin siyang i-check. Sablay-sablay na siya. How much more dito sa mga bagay na hindi natin alam kung totoo o hindi ang sinasabi niya. Nagigets yung ibig ko sabihin? Pagdating kasi sa spiritual, hindi mo kasi nag-google yan eh. Magre-rely na lang yan sa mga karunungan lihim. Ngayon, how sure are we na totoo yung sinasabi niya? 'Di ba? Kaya nga na-verify natin doon sa mga bagay na tinanong ko sa kanya na pinagdadadaldal niya na pwede nating i-verify, sablay-sablay na siya. Paano pa kaya dito sa mga bagay na hindi nag-google na sinasabi niya? 'Di ba? Kaya yung the best na pang debunk sa mga to, tanungin mo siya dun sa mga bagay na pwedeng i-check eh. 'Di ba? Huwag kang pupunta doon sa teritoryo niya. Hindi ka talaga mananalo diyan yung pagtungkol sa spiritual. Kaya nga nung nagdebate kaming dalawa, pilit niya ako sinasabi na wala kang alam sa spiritual. Spiritual ba yung tanong ko? Spiritual ba yung tanong ko na ano ang meaning ng EMF? Kailan naging spiritual yon? Meaning nga ng EMF hindi mo alam eh. Tapos magiging spiritual pa yon? 'Di ba? So doon pa nga lang sa mga bagay na pwede nating i-verify, hindi niya alam, paano pa dyan sa mga bagay na spiritual na yan na wala tayong pagbabasihan? May tiwala pa ba kayo sa sinasabi nito? Abay, mag-isip kayo. Ayun yan. Dahil galing sa medalyon, galing sa panampalataya. Tama yung pagkilabot daw galing daw sa medalyon at Sikap sa pananampalataya. pag-spiritual. Scientific yung ano eh. So ibig mo sabihin, pag ikaw na-jebs ka, kinilabutan ka dahil jebs ka na. Ano yun? Dahil sa medalyon pa rin yun? Dahil sa spiritual pa rin yun? Eh wala na nag-i-exist na science dito sa taon to eh. Eh natural lang naman na nararamdaman niyang ano na yan eh. Yung kilabot o goosebumps na yan eh. Common sense. Okay. Kapag kinikilabutan kasi spiritual na yan. Spiritual ang mundo ko eh. No! Hindi ba pwede nakakatakot lang yung pinanood mo? Kita nyo namin. Automatic na agad sa mga taong ganito, automatic na agad na spiritual yung ano, yung pinanggagalingan. Ni wala man lang ano eh. Parang binabaliwala niya yung ano eh, yung mga taong nag-aaral eh. So kilabot talaga yan. Vibrational frequency yan. Ano saan napulot yung vibrational frequency na yon? Vibrational frequency. Naman nag-iimbento siya ng term niya, men. Saan niya napulot yon? Walang marunong veteran spiritual na hindi kinikilabutan. Lahat kinikilabutan. It's a part of spiritual word. Yung vibration o kilabot sa Tagalog. Nako. May vibration ba pagka kinilabutan ka? What do you mean vibrate? Di ba pag shake yon? Vibrate. Hindi, tingnan natin ano. May meaning kasi ang vibration na parang ano eh. Tingnan natin ha. Broad kasi ang meaning ng vibration eh. Vibration. Pero yung literal sense ng vibration, to shake yun eh. Parang, ano eh, nanginginig. Vibration meaning. Pero, sa psychic term, ang vibration kasi, parang may naaano ka, may nararamdaman ka ba? Bagal ng internet ko eh. Pero sa bewang anuhin natin. Pagpatuloy habang naglo-load yung ano. Vibration meaning. Tingnan natin. Vibration.
sa informal, a person's emotional state. The atmosphere of the place, yon pwede. Or associations of an object as communicated to and felt by others. Yung nararamdaman mo. Vibe. Ang root word. Vibe. Parang hindi ko gusto ang vibe dito. Parang ganun. Common sense guys eh. Ilang beses natin inulit yan. Okay? Ayoko kasi guys na paulit-ulit natin yan. Dapat ilagay natin sa utak natin. No! Hindi pwede. Paano pag may mga bagong followers ka? O, kita nyo na? Sa katamaran niya mag-explain. Diba? Kaya ayaw, minsan, isa sa reason, kaya ayaw niya i-explain ng isang bagay, nakakapagbuo siya ng inconsistency sa sinasabi niya eh. Maestro kami eh. Yung teacher nga paulit-ulit din lang naman ang tinuturo noon kada bagong estudyante dumadating eh. Maestro is teacher, di ba? Bakit wala kang pasensya? Ano ba namang klaseng tao to? Mismo sa isip natin, okay? Kasi pag kinilabutan ka, nasa spiritual ka. Eh, ikaw nga, di ba? Kung Pagtaintay ka pala, no? Kinikilabo na sa spiritual ka pala nun. You see how stupid at dumb kung paano siya mag-explain. Parang tila lahat na. Baka nga mamaya, pagka tinanong ko to kung ano yung nararamdaman ko pagka bakit ako nanginginig pagka malamig. Baka mamaya spiritual pa rin ang sagot nito eh. 'Di ba? Pag malamig ang panahon tapos nanginginig ako, sa kanya spiritual pa rin 'yun. Bakit ang init ngayon? 'Di ba? Ang init ng panahon, spiritual pa rin sa kanya 'yun. Ganyan magsalita yung mga yung mga fraud. pinag-uusapan yung multo, hindi kilabutan ka, di ba? Nakita ka multo, nakita ka ng nag-aral ka pa ng spiritual, hindi kikilabutan ka. Gamitan natin ng rational na pag-isip, okay? Okay, tagal ko rin nawala. Yung fear kasi, ano yun eh, ano ba? Yung fear, kasama na dun yung goosebumps. Hindi, not necessarily na yun, na spiritual. Manonood ka nga lang ng movie eh. Wala namang espiritu doon sa movie, kinikilabutan ka eh. Kwento pa nga lang ng halimbawa, may nagkikwento lang sa'yo ng ghost stories, di ba? So, ibig sabihin, spiritual na rin ba yun? Diyos ko naman, man. Ano ba? Tapos gagalit kayo pag kinokontra ko to? Eh, katarantaduhan ang sinasabi nito sa inyo eh. Tapos kayo tontoa. Ano pa tong isang sinabi niya na to? Saka tayo kasi yung manggagamot na hindi tayo nagdadamit ng may ganon. Ano tayo? Tayo yung Nagko-costume. manggagamot na hindi halatang manggagamot. Passionista. Ano tayo? Mapormang manggagamot, malinis sa katawan. May may sign siya ng narcissistic personality. No? Parang ang taas ang tingin niya sa sarili niya. Okay, hindi tayo manggagamot na marumi. Okay? Hindi decente tingnan. Ayun kasi yung hinikayat ko sa mga manggagamot na maging malinis sa sarili, maligo araw-araw, viewers. Maligo araw-araw. Kaya hindi ka naman manggagamot, kailangan mo talagang maligo araw-araw. Ano ba? Anyway, mga kababayan ko. Gusto kong ipaunawa sa inyo, pag ang isang guru or maestro na ganyan, lahat na lang nasabihin may spiritual na, kabahan kayo. 'Di ba? Kasi yun parang hindi na siya open sa kahit parang lahat sa kanya spiritual na lahat eh. Pati nga yung pagbebenta niya, spiritual na rin eh. 'Di ba? Biruin mo yung kailan ba 'yon? Yung noon time na nakaharap yan yata ni Hiwaga
Yung tungkol, sinagot niya yun sa nagbebenta siya na, pinahintulutan daw siya ng sa taas na ibenta daw yun. Saan mo nabasa yun, men? Kung halimbawa magbibigay ka nga ng mga ganyan, di ba? Binigay sa yung walang bayad, ibigay mo rin na walang bayad. Di ba? Yan ang yan ang sasabihin, paano naman ako mabubuhay? 'Di ba? Kailangan ko rin naman mabuhay. Yes, totoo 'yun. Pero magtrabaho ka ng iba, wag 'yan. Bawal pagkakitaan 'yan eh. Yung mga ginagawa, mo, nagbebenta siya, magkano lang sa Shopee? Let's say tig to 200 lang yata or less than 100 pesos. Binibenta niya 1-2. Grabe ang tubo nito magbenta ng mga niya, ng mga anting-anting niya or mga amulets niya. 'Di ba? Pero tingnan mo number 1 na bilin yan, mga kababayan ko. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo to Yung Mateo 10:8. Ayan ang utos sa inyo kung kayo ay manggagamot, mangagpagaling kayo ng may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng ketong, mangagpalabas kayo ng demonyo, tinanggap nyong walang bayad ay ibigay nyong walang bayad. Kaya pag yung mga paggaling sa Diyos, pag nagdideklara na galing sa Diyos, hindi talaga pinapabayaran yan. 'Di ba? Hindi talaga pinapabayaran yan, men. Ang sasabihin nyo, paano kami mabubuhay? Halimbawa, need namin mabuhay. Magtrabaho kayo ng iba. 'Di ba? Kung si Jesus Christ nga na may power, nagtrabaho ng iba 'Di ba? O hanapin natin yung talata na yon, Sa Marcos 6:3. Wait lang Si Jesus Christ kasi nangangaral sa somewhere Ngayon nagtataka yung mga tao. 'Di ba? Ito, just imagine si Jesus Christ na to May power talaga to na magpagaling. Documented yung powers niya na magpagaling siya. Biruin mo, nagsasalita si Jesus Christ doon. Yung mga tao na i-impress sa sinasabi ni Jesus Christ. Hindi sila makapaniwala. San nakuha ni Jesus Christ yung knowledge niya or yung wisdom niya. So ito yung sinasabi sa Marcos 6:3. Kasi kilala siya ng mga tao doon 'Di ba? Ang sabi sa Marcos 6:3, hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Taga rito rin ang kanyang kapatid na babae, hindi ba? Kaya sila'y nagduda sa kanya at siya'y hinamak nila. 'Di ba? Ibig sabihin, mga kapatid nga ni Jesus Christ kay Mary, kilala ng mga tao Kasi kilala talaga siya doon na karpintero. Meaning, si Jesus Christ nagtatrabaho ng normal na trabaho para mabuhay bilang human. Ni minsan, wala ka nababasa na pinagkakitaan ni Jesus Christ yung power niya bilang Son of God. 'Di ba? Hindi ba kayo nahihiya niyan? Yung mismong Son of God, hindi niya pinagkakakita. Tapos kayo mga humans na pinagkalooban lang, I don't know kung totoong pinagkalooban kayong power, pinagkakakitaan nyo? 'Di ba? Hindi ba kayo nahihiya niyan? Yung mismong anak ng Diyos, nagtatrabaho? Mahirap talagang pag kayo ay naglilingkod sa Diyos, mahirap talaga. Mahirap talagang maglingkod kayo sa Diyos. Kaya kailangan may hanap buhay kayo iba. Hindi nyo dapat pwedeng pagkakitaan yan. Kaya yan ang indicator nyo kapag ang manggagamot ay peke, yung pinagkakakitaan,
Yung pinapalabas na, marami kami natulungan. Marami kami natulungan. Tapos papabayarin nyo? Gago! Wala kayo natutulungan yan, pinapabayad nyo eh. Kung gusto nyo tulungan yan, di ba? Huwag nyo pagbayarin. So, ibig sabihin pala, tinutulungan tayo ng Jollibee, ng McDonald's na makakain? E, binabayaran natin yun? Di ba, men? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Yung mga nagpapakita, marami ako natulungan, paano ka nakatulungan? Bayad ka. Huwag ka magpabayad, may matutulungan ka. At yung ginamot mo na yun, sigurado mo gumaling yun. Di basta ano na lang. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna masasabi ko. Maraming salamat po. Bye-bye.